Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Bukas ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at First Family sa lifestyle check ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay na rin ito ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagsasabi nakatanggap umano ang distrito ni Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos na allocable funds sa Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2023 hanggang 2025. Pinakamalaki mula sa 252 congressional districts. Ayon kay Yusek Castro, nabasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang ulat at kumpiyansang masasagot ito ng kanyang anak. Nagpahayag na rin naman anya ng kahandaan si Congressman Marcos na sumailalim sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ni Congressman Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na inalis na niya ang kanyang mga social media post kasunod ng ultimatum ng House Ethics Panel laban sa kanya. Sa social media post ang ipinatatanggal ng House Ethics Committee kay Congressman Barzaga matapos patawan ng 60 araw na suspensyon ng Kamara. Pinuna ang mga content na ito dahil posibleng nagsusulong ng sedition o pag-aaklas laban sa pamahalaan na itinuturing na malalaswa, maggarbo at hindi angkop na pagpapakita ng yaman. Hataw Balita ngayon! Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, muling iniharap sa Sandigan Bayan kahapon ang siyam na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 4B na isinasangkot sa mga katiwalian sa flood control scandal. Ito'y upang basahan ng sakdal sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Not guilty ang naging tugon nila sa akusasyon. Batay sa kautosang ipinalabas ng Sandigan Bayan 5th Division na pinangunahan ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez, papasimula na ang pre-trial sa darating na December 11, araw ng Huwebes. Sa pre-trial, gagawin ang mga preparasyon ng prosecution at defense para sa mismong paglilitis, kung saan mamarkahan ang mga ebidensyang gagamitin, pati ang pagkilala sa mga individual na pwedeng tumestigo, maging ang maaaring stipulation at admission sa kaso. Wini-waive naman ng siyam ang kanilang karapatan na dumalo sa gagawing pre-trial at piniling mga abogado na lamang nila ang dumalo. Hataw Balita ngayon! Pinaiimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagpapatayo ng kanilang Central Command Center. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng higit 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, formal na nilang isinumite ang mga dokumento sa komisyon kaugnay ng nasabing gusali. Paliwanag ni ASEC Lacanilao, underutilized o hindi ito anong napakikinabangan ng LTO dahil sa kakulangan sa mga gamit. Bukod pa rito ang umano'y overpayment sa proyekto. Dagdag ng opisyal na diskubre nila na ang proyekto ay ginawa ng joint venture contractor kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Sal Dico. Yung involved po dito sa project na to, SunWest Corporation at saka LDLA Marketing Trading, Data Center Design Corp, EB Solution Inc. and Trading. Yun po, mga joint venture sila. Yung project started in September 2, 2020.
at date of acceptance and turnover was August 5, 2021. Hataw Balita ngayon. Tiniyak na ilang senador na hindi mangyayari ang reenacted budget sa gitna ng pagpapasa ng Kongreso ng panukalang 2026 national budget. Bigo ang ilang senador na isagawa ang second reading ng Senado ang 2026 General Appropriations Bill o GAB kahapon. Ito ay dahil sa dami ng mga isyong tinalakay at nangangailangan ng paglilinaw sa period of amendments para sa panukalang pondo. Sa gitna ito ng very tight o gahol na schedule ng pagpapasa ng 2026 budget na naunang inihayag ng Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian. So malabo yung reenacted budget. Saka hindi kami papayag. So sa Friday, unless bumagyo ng malakas na hindi kami makapag-bycam. Okay naman sabi mo, sige pa tayo mo eh. Kaya pa sa to. I hope not kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also etong unprogrammed medyo kailangan talagang himayin. This is another animal until we figure this out, may magiging lamat pa rin tong budget na to. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na hanggang ngayon ay wala pa ring komunikasyon sa kanya si Senator Bato de la Rosa. Kahit anya personal na text message ay wala. Sa kabila nito, patuloy naman sa pagtatrabaho at pagganap ng tungkulin ng mga empleyado at opisina ni Senator Bato, kabilang na ang pag-aaral sa panukalang batas. Nilinaw naman ni Senate President Vicente Soto III na walang no work, no pay policy sa Senado. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, nagbiro si Senator De La Rosa sa isang reply na ibebreak umano ang record ni Senator Lacson sa pagtatago. Walang ganong rules sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo gustong tanungin ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Magandang remedyo para matalakay natin yan. It doesn't necessarily have for us to come out and amend our rules and say something like that. Well, it was in jest, because sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya lang sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. Yun. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi na napag-usapan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court o ICC sa apela ng kampo ng dating Pangulo sa interim release. Muling dinalaw ni VP Sara si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands kahapon. Paliwanag ni VP Sara, sadyang hindi niya binuksan ang usapin sa interim release upang hindi madagdagan ang bigat ng isipin ng dating Pangulo. Sa kabila nito, iginit niyang nananatiling matatag ang kanilang pamilya at umaasa sila na magiging patas at malinaw ang proseso sa ICC. Ilang oras din na nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa takbo ng politika sa Pilipinas, mga kasalukuyang issue sa pamahalaan, at mga bagay na nakaapekto sa kanilang pamilya at partido sa politika. Samantala, nagpaabot din si VP Duterte ng pasasalamat sa patuloy na suporta ng mga Pilipinong nagpapadala ng mensahe at panalangin para sa kanilang ama. thank you for coming and showing your support to President Duterte. Tapos nagsabi siya na, kasi nabanggit ko kanina na merong mga Filipinos dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya nagsabi sa inyo na natanggap niya daw lahat ng messages niyo, na
tanggap niya rin ang mga prayers ninyo and do not daw parang sacrifice your health staying out in the cold. Hataw Balita ngayon. Umabot na ng 252 ghost flood control projects ang natukoy na ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nasa 10,000 flood control projects na ang kanilang nai-inspeksyon kasama ng Philippine National Police. Mula ito sa nakaulat na 30,000 flood control projects. Ang mga proyekto na kanilang ini-inspeksyon ay mula taong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Humingi ng tulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa AFP at Philippine National Police sa simula pa lamang ng kanilang investigasyon para ma-verify ang mga flood control projects sa bansa. Well, kalat na to, no? All over the Philippines na to. As you can see kasi, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang deployment din namin, all nationwide. So, we're all over the place. So, in tandem yung lahat ng inspections na ginagawa para sabay-sabay na rin natin itong magampanan. So, we cannot really hone in on a particular place or region. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang naisama sa serbisyo ng Philippine Navy ang pinakabagong barko nito na FFG-07 BRP Diego Silang, isang Advanced Guided Missile Frigate. Kahapon ay sinagawa ang commissioning ng barko sa Naval Operating Base ng Navy sa Subic, Zambales. Dumating sa bansa ang BRP Diego Silang noong September at ito ang pangalawa sa Malbar class na mga barko ng Pilipinas. Taglay ng BRP Diego Silang ang kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface operations, anti-submarine warfare, at maritime patrol and surveillance, na malalaking tulong sa patuloy na pagbabantay sa malawak na karagatan ng bansa. 10 mga bagong barko pa ang inaasang darating ng Sandatahang Lakas sa ilalim naman ng AFP Modernization Program sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang 6 na offshore patrol vessel at 2 pang frigates na pawang gawa sa South Korea at 2 landing docks na gawa naman sa Indonesia. This will add to the capital ships of the Philippine Navy that is capable of patrolling all the way up to our EEZ and even beyond. It will be the most modern warship that we will have. Hataw Balita ngayon. Magbibigay ng 100,000 pesos ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Marian Pascual Esteban na nasawi sa sunog sa Hong Kong. Ayon pa kay DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay, nasa 75,000 pesos naman ang ibibigay sa isa pang OFW na nasugatan na sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Sa isang advisory, sinabi naman ng Philippine Consulate General in Hong Kong na accounted na ang nasa 72 OFW na residente ng nasabing commercial complex. Siniguro rin ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng lahat ng mga Pilipinong naapektuhan ng malaking sunog. But more than that, there would also be like a livelihood assistance and other reintegration assistance po na pwede po nating ibigay kung sakali na bumalik po sa ating bansa yung ating kababayan na apektado. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang inaasang pagbigat ng trapiko dahil sa holiday rush. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, kaugnay ng holiday rush, nasa 2,500 MMDA personnel ang ipapakalat lalo na sa mga lugar na may inaasang influx ng mga tao tulad ng mga mall. Hinihikayat naman ng MMDA ang publiko na mag-commute pa makaiwas na maipit sa mabigat na trapiko. Dagdag pa ng MMDA, patuloy din ang gagawin nilang road clearing operation sa mga itinalagang mabuhay lanes.
Some of them, we extended yung kanilang duty hanggang 12 o'clock. Kung yung matatandaan, hanggang 10 o'clock lang talaga yung duty ng ating mga enforcers. Pero ngayon pong December, i-extend po natin yan hanggang alas 12 dahil nga po unang-una yung pong extended mall hours para po may mag-assiste sa traffic, lalong-lalo na po pag-uwian ng mga galing sa malls. Hataw Balita ngayon. Pinalaga ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga aligasyon kaugnay ng umano'y iligal na pagtanggal kay Leilani Lacuna bilang Liga ng mga Barangay President. Sa pahayag na inilabas ng Manila LGU, 844 sa 896 na barangay chairpersons ang bumoto para sa bagong set ng officers ng Liga ng mga Barangay. Kaya naman para sabihing napilitan lamang ang mayorya ng bilang na ito na makibahagi sa isang proseso para pumili ng bagong opisyales ay isang insulto sa kanilang talino. Sa pahayag ng Manila LGU, hindi nangangahulugan na kapag may mga aligasyon ay totoo na agad ito. Patong-patong na reklamo naman ang kinakaharap ng mga ito sa Office of the Ombudsman kasama si Manila Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza at iba pang government official ng lungsod. Ang nangyari po sa kagustuhan po yata nilang ako ay matanggal, sila po ay gumawa ng isang illegal na special elections na hindi po inauthorize ng DILG, hindi po inauthorize ng National Liga. Yes, magandang umaga, amigo, Annie, at sa ating mga kasambahay. Pinatawa ng Australian Federal Court ang Google ng 55 million Australian dollars na multa. Umami ng tech company sa anti-competitive behavior kasama ang dalawang malaking telecommunications company sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Inaprobahan ng Australian Federal Court ang suhestyon ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC na pagmultahin ang Google ng 55 million Australian dollars. Bunsod ito ng pagbibigay permiso ng Google Asia Pacific sa Telstra at Optus sa pagitan ng December 2019 at March 2021 na i-pre-install ang Google Search Engine sa Android phones at ito ang gawing default option, habang pinigilan ang pag-install ng ibang search engines. Kapalit ng kasunduan, tatanggap ang telcos ng bahagi sa kikitain ng Google sa ads na lumalabas habang gamit ang Google. Inamin naman ng Google sa ACCC ang naturang misconduct at kaukulang multa rito. Ayon kay Mick Kyo, ACCC Deputy Chair, ang multa ay dapat magbigay ng matibay na babala sa lahat ng negosyante na may malubha at magastos na consequence ang pagiging anti-competitive. Dagdag pa niya, ang ekonomiya ng bansa ay nakabatay sa malayang kompetisyon kaya hindi legal ang anti-competitive behavior. Dahil sa desisyon ng korte at sa pakikiisa ng telcos, magkakaroon ng maraming opsyon na search engine ang milyon-milyong Australians. Sa mabilis na pagbabago ng search tools, kabilang na ang pagkakaroon ng Artificial Intelligence o AI tools, mahalaga na lantad sa Australian consumers ang mga kakompetensya ng Google. Nangunguna ang Google sa dami ng web search queries sa Australia. Tinataya ng StatCounter na 91% ng search results sa pagitan ng January at November ngayong taon ay mula sa Google, na sinundan ng Bing 6.2% at Yahoo 1.35%. Danny Del Lleva, humahataw sa balita ngayon. Humarap naman sa mga tanong si Defense Secretary Pete Hegseth matapos kumpirmahin ng White House na 2 airstrikes ang sinagawa ng US military sa isang drug boat sa Caribbean noong Setyembre. Ito ang humahataw na balita ni Kaz Carriedo. Binigyang diin ng White House na legal ang mga strike na inilunsad ng US military. Kinumpirma rin ng White House na si Admiral Mitch Bradley ang gumawa ng desisyon sa ilalim ng otoridad na ibinigay ni Defense Secretary Pete Hegseth. Iniulat ng Washington Post na may verbal order umano si Hegseth na kill them all. Pinasinungalingan naman ito ng opisyal at sinabing hindi niya iniutos ang pagpatay sa 2 survivors.
Sinabi naman ng mga legal expert na labag sa law of war ang pagtira sa mga hindi na makalabang survivors mula sa nasirang bangka. Inihain ng mga mambabatas ang pagtotoo sa mga order at rules of engagement habang inaasahang ibibrief ni Bradley ang mga komite ng Kongreso sa isang closed-door session. Binatikos si Hegseth ng ilang senador matapos mag-post ng cartoon turtle na bumabaril sa mga narco-terrorists na tinawag ni Senator Schumer na isang sick parody. Nagpatuloy ang mga tanong tungkol sa legalidad ng mas malawak na boat strike campaign na nakapatay na ng mahigit 80 katao. Itinuturing naman ng ilang expert na mga civilian smugglers at hindi combatant ang mga nasawi. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Pinayagan ng European Union ang Canada na sumali sa 150 billion euro Safe Defense Financing Program. Isa itong mahalagang instrumento ng EU na tumutulong sa mga bansa na bumili ng armas ng sama-sama habang lumalala ang banta ng Russia at humihina naman ang defense roles ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Naniniwala sina EU Commission President Ursula von der Leyen at Canadian Prime Minister Mark Carney na ang pagpasok ng Canada sa Security Action for Europe o SAFE ay sumasalamin sa mas malalim na kooperasyon ng EU. Patunay rin ito sa pangangailangan na magtayo ng mas resilient na defense supply chains para sa global security. Ang SAFE o Security Action for Europe ay isang programang nagbibigay ng low-interest loans para sa joint weapons purchases ng mga bansa upang palakasin ang defense industry ng Europe sa panahon ng geopolitical na pagkaligalig. Inaasahang tutulong ang SAFE na mas mapabuti ang defense spending ng mga miyembro habang tumutugon sa agarang banta at sa pangmatagalang pangangailangan ng rehiyon habang patuloy ang agresyon ng Russia at paglayo ng US mula sa kanyang mga allies. Sumali ang Canada upang bawasan ang defense dependence nito sa Estados Unidos. At bagaman requirement ng SAFE na 65% ng armas ay EU-made, posible ang exemptions para sa mga non-EU members tulad ng Canada, habang ang UK naman ay umurong dahil sa mataas na entry fee. Oraline Quijano, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon ng art therapy for children para sa mga kabataan ng Filipino community sa Israel sa December 6. Samantala, magsasagawa naman ng Meet and Greet Series 2025 sa Brunei sa December 7. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng mga kabataan ng Filipino community sa Israel na may edad 6 hanggang 12 para sa isang art therapy for children. Gaganapin ito sa December 6 alas 10 ng umaga ang unang session at alas 2 ng hapon naman ang ikalawang session sa Beit Dani Community Center sa Tel Aviv. Sa mga interesadong ilahok ang kanilang mga anak, mag-register lamang sa bit.ly/arttherapytlb or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Israel sa facebook.com/PH in Israel. Magsasagawa naman ng outreach activities mula December 5 hanggang December 6 sa Fairfield Marriott Hotel sa Bintulo, Sarawak, Malaysia. Ang mga aplikante ay kinakailangan mag-register sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Malaysia sa facebook.com/PH in Malaysia. Paalala ng embahada, hindi sila naniningil upang makakuha ng appointment at tanging bayad lamang sa consular services fees ang kokolektahin. Samantala, magkakaroon naman ng libreng online consultation sa mga abogado sa Pilipinas para sa ating mga kababayan sa Israel na nangangailangan ng legal advice. Gaganapin ito sa December 6, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Beit Dani Community Center kasabay ng one-stop shop service caravan. Sa mga nais magpakonsulta, mag-register lamang sa bit.ly/2025/legal services. Inaanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Brunei sa Meet and Greet Series 2025 sa December 7 sa Consular Annex ng Embahada mula alas 8:30 ng umaga. Magkakaroon din
din ng libreng HSC Awareness Short Course mula sa isang accredited independent HSC advisor at magbibigay din sila ng Certificate of Attendance. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHinBrunei. Lynn Perez sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Target ng Benguet Electric Cooperative o BENECO na maibalik ang kuryente sa huling 2 barangay sa Benguet sa unang linggo ng Disyembre. Ang barangay Tawangan at Lusod sa Kabayan na lang ang nananatiling walang kuryente na apektado ang higit 1,000 mga bahay. Naitala ng BENECO ang mahigit 265 na nasirang electric poles sa Baguio City at 13 bayan sa Benguet matapos ang bagyo. Naantala ang trabaho ng line crew dahil sa landslides at saradong kalsada at nakapasok lamang sila sa ilang liblib na barangay noong Nobyembre 21. Nagpasalamat ang BENECO sa mga residente sa tulong sa paghakot ng poste at pag-asikaso sa line crew. So hindi pa rin natin na i-restore kahit isang sitio doon. So totally. Ang isa sa mga tinitingnan namin ay una yung layo ng lugar, ikalawa yung accessibility ng lugar. So may slide po tayo dyan. And dahil ka-open lang po nung Thursday last week or Friday last week, naka-full inspection po tayo dun sa last. Ito yung last mile po ng distribution system namin, yung Lusod. So nakapag-inspect lang po tayo nung nag-open na po yung kalsada at pwede nang lulusot yung maliliit na sasakyan. Hataw Balita ngayon! Sinimula ng ipatupad sa Central Luzon ang SSS Contribution Subsidy Provider Program na inilunsad naman sa Barangay Santissima Trinidad sa Malolos, Bulacan. Ito ang kauna-unang barangay sa Bulacan na naglunsad ng programa para tumulong sa kanilang self-employed workers. Si Nestor Torres, humahataw. Inilunsad na ng Social Security System o SSS ang Contribution Subsidy Provider Program o CSPP sa Region 3. Pilot area sa riyon ang Barangay Santissima Trinidad sa Malolos, Bulacan, kung saan sasagutin ng barangay ang 6 na buwang SSS Contribution Subsidy ng 6 na self-employed workers. Kabilang sa mga benepisyaryo ang isang ambulance driver, e-trike driver, garbage truck driver, utility worker, street sweeper at garbage collector. Layo ng programa na matulungan ang self-employed na magkaroon ng tuloy-tuloy na SSS coverage at benepisyo. Wala na akong intindihin sa SSS. Malaking tulong sa amin, sa pamilya. Salamat din sa SSS at isa kami sa ding puntahan ng Barangay Santissima. Salamat. Kahapon, nagsagawa na ng Memorandum of Agreement na 1-year contract ang SSS Malolos at Barangay Santissima Trinidad. Ayon kay Kapitan Romel, may nakalaan na silang 54,720 pesos sa 6 na self-employed ng barangay sa loob ng 6 na buwan. Pwede rin nilang ituloy ito, depende sa pondo ng barangay. Sa 6 pa lang po, Sir Munat. Unang-una, ang aking taos-pusong pasalamat lagi sa pag-aba sa amin ng Social Security System. Lagi kami nagiging bahagi nila. Unang-una po, napakaganda na nakasisiguro tayo pagdating ng panahon. Yung aming mga pagbibigay serbisyo na masuklian din naman yung aming mga kasama. Samantala, ayon kay Gloria Corazon Andrada, SSS Vice President Luzon Central 2 Division, sakaling natapos na ang 6 na buwang contribution subsidy, ay pwede namang ipagpatuloy ito ng barangay para lang wag mahinto ang paghuhulog sa SSS. Through this memorandum of agreement na gagawin natin, so ang mangyari, ang maghuhulog ngayon ay yung barangay.
etong barangay natin sa Santissima Trinidad, sila ang mamahala sa pagbabayad from their own budget, no? And sila na rin yung gagawa ng, kumbaga, yung mag-re-remit sa atin, collection list. So, maikikredit na yon sa mga individual na self-employed accounts ng ating mga barangay workers. Nanawagan din ang SSS sa iba pang barangay sa 7 probinsya ng Central Luzon na makiisa sa Subsidy Provider Program o CSPP. Hinimok din ng ahensya ang mga barangay na gamitin ang kanilang pondo para tulungan ang mga self-employed workers na hindi sakop ng GSIS Subsidy Program upang mas marami pa ang magkaroon ng SSS coverage at benepisyo. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. 7 Facebook accounts ang sinampahan ng cyber warrants ng Iloilo City Police Office para sa disclosure of data. Pinaniniwala ang gamit ang mga account na ito sa pagpapakalat ng bomb threat messages sa lungsod ngayong buwan. Bukod dito, may 13 pang Facebook accounts ang iniimbestigahan ng Iloilo City Police at Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Sa pamamagitan ng cyber warrants, malalaman ng PNP kung iisang tao lang o magkakaibang individual ang gumagamit ng mga nasabing accounts, pati na ang kanilang personal na detalye online. Samantala, umabot na sa 73 bomb threats ang naitala ng Police Regional Office 6 sa buong Western Visayas. 2 na ang sinampahan ng kaso at ayon sa Pro-6, hindi organisado ang serye ng mga bomb threat na ito. Ini-organ requestan sa kay Meta, no, ang ining mga Facebook accounts nga nila, mother company ni Facebook, nga ma-access ta or ma-providean kita sa mga information sa sining mga accounts nga ini nga ginasuspetsuhan ta nga sa likod sa mga nagpadala sa bomb threat messages. Hataw Balita ngayon. Mall registration at voting. Mas palalakasin pa ng Commission on Elections o COMELEC Bicol bilang paghahanda naman sa sangguniang kabataan at barangay elections para sa susunod na taon. Si Jerry Galicia, humahataw. Mas pinapalakas pa ng COMELEC Bicol ang voters registration at mall voting bilang paghahanda sa susunod na SK at barangay election sa Albay sa 2026. Kaugnay nito, lumagda na ng Memorandum of Agreement ang COMELEC at Ayala Malls, Legazpi City para isagawa ang mall registration. Layunin ng programa na mahikayat ang mas maraming bagong botante, lalo na ang kabataan, pati na ang mga kailangang mag-update ng kanilang voter records. Paraan din ito upang maiwasan ang mahabang pila sa labas ng mga COMELEC local office at masiguro ang komportabling pagpaparehistro dahil malamig at mas convenient sa loob ng mall. Maglalagay rin ang Ayala Malls ng karagdagang security para masiguro ang maayos, ligtas at tahimik na voter registration at paghahanda para sa eleksyon. Based naman po dun sa previous event namin, good to know na zero incident, zero complaint yung nangyari pong election last May. Okay. So with that, we can say that the security, well-trained naman po sila. And of course, when you are in the mall, talagang safe, that's a safe space po talaga. So, syempre po, meron din kaming ginawang orientation for them. And then, of course, the security plan sa ganitong klaseng event. Upang maiwasan ang pagdagsa ng maraming tao sa labas ng mall, maglalagay din ng crowd control measures sa loob at labas ng pasilidad. Magtatayo rin ang COMELEC ng polling precinct sa Ayala Malls para maaaring doon na rin makaboto ang mga botante sa susunod na halalan. Madagdagan natin yung presinto. So far po, hindi pa po kasi nga nagpaparehistro pa kami. After the registration po, next po namin na ipopropose po is additional precinct na malipat namin sa Ayala Mall with the conformity of the Ayala Mall. Kukunin po muna namin, and before po nag-start yung MOA, tinanong ko sa kanila yung possibility kung pwede, and they're open. So we are very glad to announce that they're open for another precinct that can be accommodated with Ayala Mall. So yun siguro po ang isa sa significant na mangyayari with this new SK and barangay election.
Nakikiusap din ang COMELEC sa mga magpaparehistro na iwasan ang last minute na pagpunta at unahin na ang pagpaparehistro habang maaga pa. Ayon sa pinakahuling tala ng COMELEC, mahigit 6,000 na ang nagparehistro sa Albay mula nang simulan ang voters registration noong Oktubre. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Parami ng parami ang dumadating sa Baguio City ngayong holiday season. Hindi lang para mag-chill sa malamig na klima at tanawin, kundi para makapag-post ng vlog, reels at mga Instagrammable moments. Si Grace Doctolero humahataw. Tuwing holiday season, iisang tanong ng maraming tao, Baguio ba tayo? Hindi lang kasi lamig ang dinadayo sa City of Pines, pati na rin vibes, view at content. Sa mga pasyalan at kainan, halos lahat may hawak na cellphone para sa pictures, videos, vlogs at reels. May weather po talaga sa ngayon. Yung ganito pong environment kasi relaxing po talaga. Kung gusto po namin mag-unwind, Baguio po yun po kung saaling magbabakasyon. Malapit sa Wright Park, isang bagong spot din ang Agaw Pansin. Tahimik sa labas pero pagpasok, simple, maayos at Instagrammable, kaya dinarayon ng mga turista. May sarili itong coffee at tea set. Perfect ito sa mga gustong mag-unwind. Pero alam nyo ba, napapansin nyo ba na walang bottled water? Dahil ang kagandahan dito sa hotel na ito, meron silang filtered water. Kung saan, anytime, pwedeng uminom dito. Check natin. Pwedeng mainom. Malamig pa. A luxury hotel. My father did not want to just build something and sell it and leave. He wanted something that would last, something that would stand the test of time, something, and I quote, Sa loob ng hotel, ramdam ang mga detalyeng may kwento mula sa mga larawan, dekorasyon hanggang mga sulok na parang sumasalamin sa lumang Baguio. Yung ano po talaga environment, lalo na po yung sa mga view deck po, nakita po yung ng Baguio talaga. Yung mga pagkabundok ng Baguio. Baguio, our second home. We would spend our summers here. I remember we, the grandkids, would go to Wright Park daily and be on horseback for an hour or two. We enjoyed hanging out with the pony boys and their horses. Sometimes the horses would pick us up and drop us off at our house. There, I remember as kids telling ghost stories while enjoying strawberry cream desserts made by my mother. Those were the fun days. Pero hindi lang staycation ang bakay ng marami sa Baguio. Para sa iba, pagkain, sa iba naman ay karanasan at para sa mga vlogger, content. Mula merienda hanggang buffet, parte na ng bakasyon ang pagkain. Hindi lang dahil masarap, kundi dahil pang-share sa social media. So, ang merienda buffet po natin, mostly kinikater po natin ang ating Filipino merienda dishes. Si Soto Grande offers din po a la carte. So, sa a la carte din po meron po tayong ube cheese pizza. Habang papalapit ang bakasyon, dumadami ang bumabalik sa Baguio at marami ring first-time visitors. May mga sabay-sabay magbabakasyon at may mga hahabol pagkatapos ng holiday. Kaya tara na sa Baguio, mag-post, mag-picture, magkwento at gumawa ng mga alaala ngayong long vacation. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Kailan ka ba pupunta ng Baguio, Ani? Malamig na yata ngayon. Oo nga, so super na daw po. Ang dami na nagpupuntahan. I understand may plano kang pumunta. Pero binalik ko sa'yo, matagal na po ako hindi nakakapunta ng Baguio City. Pero may awa ang Diyos. Hindi ngayong holiday season kasi maraming tao. Di ba po? Maraming tao. Yung binabanggit ni Grace Doctolero a while ago, talagang nakakatakam. Pero reminder lang, sinasabi kasi ng mga doktor, tuwing season na ito, maraming mga kababayan natin nagkakasakit, yung kanilang mga blood pressure tumataas ng gusto. Kaya ingat lamang po kayo, mapagbantay kayo. At kung mayroon pa kayong babantayan, may bagyo na papasok.
Oo, ngayong linggo na ito. Inantay lang natin na pumasok ngayon ni Adet. Mamaya, antabayanan niyo po yan. Inaantabayanan namin yan. No? Sige, amigo Sherwin, go ahead po. Thank you. Salamat sa Diyos. Oo, merong 17 programa ng UNTV ang nasertipikahan ng makabata gaya ng mga news programs na Itong Balita at Itong Balita Weekend, ang UNTV-C News at ang mga programang Good Morning Kuya, KNC Show, Doctors on TV, Manibela at iba pa, Ani. Ayan, congratulations mga kasambahay. Maraming salamat. At Serbisyong Bayanihan was also included kasama. Thank you very much. Kahapon nagpapasalamat na kami. Nandoon si Attorney Dot. At syempre, nagpapasalamat tayo sa kabuuan po ng Anak TV. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At ang ating Kuya Daniel na nasa likod ng mga pagpupunyagi dito sa mga programang ito, amigo Sherwin. Tama ka dyan. At syempre, yung ating mga suki, yung ating mga taga-subaybay sa ating mga programa. At i-shoutout na natin ang ating mga suki, Ani. O sige, madalian na lang ito, Adet. Shoutout na, Olan. Thank you very much. Si Jen Javierto, Marvin, Belinda, Justin Villaflor, Cardo, Alex Togonon, George Ibardalosa. Andito si Aljan. Si Aljan ang ating kasama dito sa radyo. Kasama natin sa lahat ng panahon. And of course, si Jose Ibanez. Of course, good morning kay Bernie. And naririto si Christian kasama si Jerickson. Maraming salamat po sa inyo. VP Ruth Soriano, good morning po. Good morning sa inyo. Ayan, at ang aking may bahay, si Glenda, at ang aming unika iya, si Elisea, and of course sa aming tita Nenela Pastora. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Shoutout din kay Lynn Perez. Ayan. Shoutout sa social media. Shoutout sa news department at ang mga editors natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Production department, sa inyo pong lahat. Good morning po. Yes. Justin. Sorry. Okay. Oo, at si Hener Aliparo. Baka suki din natin yan eh. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 3 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Siyempre, baka makalimutan natin si Jose Ibanez. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na naging isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 17. Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Disyembre, 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin Kulubong, at syempre kay Adet. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.